Kinagabihan, kinailangan nilang umattend ang birthday ni Mr. Rodriguez. Invited sila. Isa pa na is ni Carl na pumunta para daw makita nito at makilala si Gino Rodriguez. Alam niyang tapos na ang anumang issue nila ni Carl kay Gino. Naipaliwanag na niya ng gusto rito kung ano nangyari sa kanila ni Gino noon. Sinigurado niya rito na wala itong dapat ikaselos kay Gino o kanino pan lalaki dahil ito lang ang nasa puso niya at wala nang iba pa. Kasabay nilang dumating ang mga magulang ni Carl sa building kung saan gaganapin ang kaarawan ni Mr. Rodriguez. Nandoon na rin ang mga magulang niya. Tanging ang Kuya Dylan lang niya ang wala. Hindi niya alam kung bakit wala ito. Baka dahil sa trabaho sa ospital. Matapos batiin si Mr. Rodriguez, pumasok sila ni Carl sa may dulo kung saan makikita lahat ng bisita. They have a nice venue, ha? Puri ni Carl sa magandang lugar. Yeah, napaka-elegante. Sagot niya at inikot ang mga mata sa napakagandang kapaligiran. Namataan niya si Iya kasamang asawa nitong si Giovanni. Busy ang mga ito sa pakikipag-usap sa iba pang mga bisita. Trina, pamilyar na tinig ang tumawag sa pangalan niya. Nakita niya si Gino at ang magandang asawa nitong si Anya na nakatayo di kalayuan nila ni Carl. Nakangiti si Gino sa kanya. Halata namang nahihiya at hindi makatingin sa kanyang asawa ni Gino. Ngumiti siya sa mga ito at sinulyapan si Carl na nasa tabi niya at kay Gino nakatuon ang mga mata nito. It's so nice to see you here, Trina. Nakangiting sabi ni Gino sa kanya. Yeah, we are invited. Sagot niya at hinawakan ang kamay ni Carl. By the way, this is Carl. Carl Samaniego, my fiancé. Nakangiting pakilala niya kay Gino. Lumalim naman ang ngiti sa mga labi ni Gino at nakipagkamay kay Carl. Tinanggap naman ni Carl ang pakikipagkamay nito. Gino Rodriguez. Carl Samaniego. Pakilala ng dalawa sa isa't isa. Wala siyang may pipinta sa dalawang lalaki. Parehong gwapo at matipuno. Sinulyapan niya si Anya na tahimik na nakatayo sa tabi ni Gino. Walang anumang kasalanan si Anya sa kabiguan niya kay Gino. Sadyang hindi si Gino ang lalaki para sa kanya. At masaya na siya dahil natagpuan na niya ang lalaking para sa kanya. Hi Anya. Nakangiting bati niya rito. Agad itong umiti sa kanya at binati rin siya. Ngayon nasa harapan na niya si Gino at Anya, wala siyang anumang hinanakit o galit na nararamdaman para sa dalawa. Masaya siya, yun ang nararamdaman niya. Sinulyapan niya si Carl matapos magpaalam ang mag-asawa sa kanila. I am happy, sweetheart. Nakita ko masaya ka na para sa kanila. Sabi nito. Because I am more than happy now with you, Carl. Nakangiting sagot niya at hinaplos ang gwapong mukha nito. I am happy and in love with you, Carl. Patuloy niya. I know that, sweetheart. Sagot nito tinawakan ang kamay niya at tinalikan iyon. Buong gabi siyang nakangiti habang nanatiling sa tabi niya si Carl. Enjoy na enjoy din sa party. Nang maalala niyang nais niyang magtungo sa building kung saan siya iniligtas ni Carl sa kamatayan, pumayag naman ito na magtungo sila sa building para sariwain ang una nilang pagkikita. Pagdating sa rooftop ng building, napangiti siya dahil sariwa pa sa isip niya ang bawat eksena roon. Nang sapilitan siyang pigilan ni Carl sa pagtalon. This is where all began. Bulong ni Carl sa kanya habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Tumangutango siya. Hindi niya kailanman makakalimutan ang lugar na ito. Kahit tumanda na siya, hindi niya makakalimutan ang lugar na ito kung saan niya natagpuan ang wagas na pag-ibig na siyang bubuo sa kanya. Babalik-balikan ko ang lugar na ito, Carl. Sasamahan kita. Sagot nito sa kanya. Sinulyapan niya ito. Kailanman ay hindi mawawala sa puso at isipan ko ang lugar na ito. Dito ko ninais na mawala na sa kawalan ng pag-asa. Siya namang dating mo para iparamdam sa akin ang matagal ko nang hinahanap na pag-ibig. Latanya niya habang nakatingin sa mga mata nito. I love you, Trina. Sabi nito tinalikan siya sa mga labi. Bago pa man siya makasagot dito, saksi ang langit at ang buwan at ang mga bituin sa langit sa wagas na pagmamahalan nila ni Carl. I love you so much, Carl. I love you more and more, Trina Samonte. Makalipas ang 2 araw na pananatili sa San Sebastian ay umuwi na sila ng San Rafael para simulan na ang pag-aasikaso ng kanilang nalalapit na kasal. Nasulit na rin nila ang magandang lugar sa San Sebastian. Ipinasyal niya si Carl sa lahat ng magagandang lugar sa San Sebastian kung saan siya lumaki at nagkaisip. Pagbalik nila ng mansyon kasama si Yaya Flor sa mga sumalubong sa kanila, pagdating nila agad niya itong niyakap ng makababa ng sakyan.
Trina, iha, kumusta mo at daddy mo? Tanong ni Yaya Flor sa kanya. Maayos naman po, Yaya Flor. Ang Kuya Dylan mo, kumusta na? Pangungumusta nito sa kapatida habang papasok na sila sa loob ng mansyon. Kasunod si Carl bitbit ang mga gamit nila. Naunahan mo pa ang kuya mo sa pag-aasawa? Patuloy ni Yaya Flor. Parang hindi niyo po kilala si kuya. Napakapihikan pagdating sa babae. Sagot niya. Trina, makakasama na pala natin si Manang Flor dito sa mansyon. Sabi ni Carl. Talaga ho? Oo, iya. Ako pa rin na mag-aalaga sa iyo dito ngayong buntis ka. Tumawag ang mami mo. Sinabi niyang samahan mo na kita habang buntis ka. Paliwanag nito. Mamiti siya at nagpasalamat rito saka ito niyakap. Si Manang Flor nang bahala sa mga gawain. Kaya ikaw, magpahinga ka lang para kay baby. Sabi ni Carl at tinawakan pa ang flat niyang tiyan. Salamat, Carl. Pasasalamat niya rito. Wala na siyang dapat alalahanin pa mula ngayon kundi ang ipinagbubuntis niya at si Carl na lang. Matapos ang pakikipag-usap sa mga kasambahay, niyaya na siyang umakyat muna ni Carl para daw magpahinga muna sila. Pero alam niyang hindi sila magpapahinga lang ng asawa sa silid. Alam na niya ang nais dito kaya naman sumunod na siya rito paakyat ng hagdan. Siya man kasi ay miss na niya ang ginagawa nila mag-asawa sa silid. Pagdating sa silid, hindi nga siya nagkamali dahil pagsara ng pintuan, napatili siya ng buhati ni Carl at agad na dinala sa kama. Sabay silang bumagsak nito sa malambot na kama. Tumawa pa siya nang makiliti sa balbas nito nang kagatin siya sa leeg. Baka magtampo na ang kama na to. Matagal rin daw hindi nagamit. Biro ni Carl habang busy naman ang mga kamay nito sa paghuhubad sa kanya. Yeah, so kailangan na natin bumawi. Sagot niya kasabay ang pagtanggal niya sa t-shirt nito. Magandang umaga po, Yaya Flor. Bati niya kay Yaya Flor nang madat na nito sa kusina, naghahanda ng pagkain. Magandang umaga, Trina. Nakangiting bati nito sa kanya. Kumusta magandang buntis? Tanong nito sa kanya nang makalapit siya rito. Parang nararamdaman ko na po yata ang pagbigat ng katawan ko at laging inaantok. Nakasimangot na sagot niya. Tulad ngayon, tanghali na ikababangon pa lang niya. Kanina pa marahil nasa asyenda si Carl at nagtatrabaho, samantalang siya'y nakahiga at mahimbing na ang tulog. Daig pa ang prinsesa. Ganyan talaga yan, iha. Madali ka na mapagod niyan at lalakas kang kumain. Sagot nito at niyaya na siya nitong kumain sa mga pagkaing nakahanda sa mesa. Biglang kumalam ang sikmura niya at nakaramdam ng gutom nang makitang iba't ibang pagkaing nasa mesa. Wow, parang ang sarap naman po ng mga iyan. Pananabik niya sa mga pagkaing nasa mesa, karamihan mga prutas, marahil galing sa asyenda. Si Carl po ba kanina pa umalis? Tanong niya habang maganang kumakain. Oo, kanina pa. Sunundo siya ng kaibigan niya si Riley. Sagot ni Yaya Flor sa kanya. Napahinto siya sa pagsubod sa nulyapan nito. Kasama po niya si Riley? Bakit po? Nagtatakang tanong niya. Bakit magkasama ang dalawa'y hindi niya alam? Wala naman kasing nabanggit si Carl sa kanya na may lakad ito kasama si Riley kagabi. Humugod siya ng malalim na paghinga. Tila nawala na siya ng gana at umiikot ang isip niya kung bakit umalis si Carl na kasama si Riley nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakaupo at nagpaalam kay Yaya Flor na aakit lang sandali. Nagtungo siya sa library at doon sinubukan tawagan si Carl. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya alam kung nasaan ito. Ring lang ng ring ang cellphone nito ngunit walang sumasagot. Muli niyang sinubukan tawagan ng boses babae na ang sumagot. Hi there, Trina. Tinig ng babae na hindi niya kilala. Kumunot ang noon niya. Sino to? Mariing tanong niya. Where's Carl? Sunod na tanong niya sa babaeng nasa kabilang linya. Kung ano-anong pumapasok sa isip niya lalo na't si Riley ang kasama ni Carl. It's me, Claire. Sagot ng babae sa kabilang linya. Pakiramdam niya yung lumaki ang ulo niya nang marinig ang pangalang Claire. Hihiramin ko lang saglit ang fiancé mo. Don't worry, ibabalik ko din naman siya sa'yo. And promise, last na to. Litanya ni Claire sa kanya. Humugod siya ng malalim na paghinga at sasagot na sana nang mawala na sa kabilang linya si Claire. Damn that bitch! Hindi niya maiwasang mapamura sa inis. Bakit sila magkasama ni Claire? Anong ginagawa ng mga ito? Ano mangyayari at bakit sinasamahan pa ni Carl si Claire? Of all people, alam naman ni Carl na she hates Claire more than anyone. Tapos ito pa ang kasama nito ngayon? At nakay Claire pa ang phone nito? Chong!
Muli niya mura at napaupo sa sofa. Hindi niya alam kung anong iisipin. Hindi siya mapakali hanggat wala si Carl. Pero kailan ito babalik? Mariin niya ipinikit ang mga mata at pinakalma ang sarili. Buntis siya, hindi siya dapat ma-stress. Bawal sa kanya mag-isip ng hindi maganda. Makakasama sa health ng baby sa tiyan niya. Niyuko niya ang tiyan at tinapos iyon. Everything will be okay, baby. Bulong niya sa batang nabubuo sa tiyan niya. Hindi siya kumain ng tanghalian kahit anong pilit ni Yaya Flor sa kanya. Wala kasi siyang gana. Kahit nais niyang kumain ay tila sumasama ang sikmura niya at pakiramdam niya. Nagpaalam na lang siyang magpapahinga muna sa silid nila. Wala pa rin kasi si Carl kaya kung ano-ano tumatakbo sa isip niya. Hindi pa rin mawala sa isip niya sinabi ni Claire. Hanggang ngayon magkasama pa ang dalawa kaya lalo siyang hindi mapakali. Nahiga siya sa kama at pilit na pinatutulog ang sarili para lang tumigil ang utak niya sa kakaisip ng hindi maganda kay Carl at kay Claire. Wala siyang ibang maisip na dahilan kung bakit magkasama ang dalawa. Of course, it's not about sex, isn't it? Dahil wala naman siyang pagkukulang kay Carl. Binibigay naman niya lahat. Ginagawa naman niya lahat ng ikaliligaya nito. Kaya walang dahilan para maghanap pa sa iba si Carl. Parang hindi rin ganoong klaseng lalaki ang tingin niya kay Carl. Napabalikwas siya ng upo nang marinig ang pagbukas ng pintuan sa pag-aakalang si Carl ang dumating. Dinilan kita ng prutas at gatas. Pag nagutom kayo, kumain ka kaagad ah. Sabi ni Yaya Flor sa kanya at inilapag ang tray ng pagkain sa may side table. Salamat po Yaya Flor. Pasasalamat niya. Tinawagan ko na rin si Sir Carl. Sinabi ko sumama ang pakiramdam mo. Ano ho? Gulat na tanong niya. Pauwi na rin naman niya si Sir Carl. Baka ako namimiss mo lang siya kaya sumama ang pakiramdam mo. Sabi pa nito. Wala siyang alam isagot kaya ngumiti na lang siyang alanganin. Ayaw din naman niyang mahalata ni Yaya Flor na naiinis siya kay Carl. Baka kasi ma-report dito sa mommy niya. Baka mag-alala pa ang mga ito sa kanya lalo na't buntis siya at nasa malayo. Nahiga siya muli nang makalabas na si Yaya Flor. Napasimangot siyang sunulyapan ang cellphone. Nagtataka kung bakit hindi siya tinatawagan ni Carl gayong alam naman itong sumama ang pakiramdam niya. Ganoon na ba ito kabisi at hindi man lang siya nagawang kumustahin ito? Buntis pa naman siya kaya napakadali sa kanyang mayrita at magdamdam. Carl, nasan ka na ba? Malungkot na tanong niya habang nakatingin sa cellphone. Naiiyak siya na hindi maipaliwanag sa kakaibang nararamdaman. Selos o kung ano, lalo na't inis kay Claire na wala nang ginawa kundi busitin siya. Wala talaga itong kadala-dala. Nanggugulo na naman sa kanila ni Carl. Humugot siya ng malalim na paghinga at nahiga sa kama saka tumitig sa kisame. Naluluha na siya na biglang bumukas ang pintuan. Hindi niya sinulya pa nang pumasok. Nanatili siyang nakahiga at nakatitig sa kisame. Trina! Tinig ni Carl ang narinig niya. Napabalikwas siya ng upo at nasilayan si Carl sa may paanan ng kamang kinuupan niya. May hawak itong bouquet of flowers. Ano to? Peace offering? So, may kasalanan nga. Napasimangot siya at sinandala likuran sa headboard. Pinagkrus sa mga braso sa dibdib niya at masamang tingin na ipinukol niya rito. Masama daw ang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya tumakbang palapit sa kanya. Umismid siya at hindi ito pinansin. Here, flowers para gumana ang pakiramdam mo. Sabi nito at iniabot ang bulaklak. Sinulipan niya lang ang bulaklak pero hindi tinanggap. Nagangat siya ng muka at tiningnan si Carl na halata sa muka ang pagtataka sa ikinikilos niya. Saan ka nang galing? At bakit kayo magkasama ni Claire? Galit na tanong niya. Humugot muna ito ng malalim na paghinga habang nanatiling nakatingin sa kanya. Tama ako, hindi ba? Inis na tanong niya. Magkasama nga kayo ng babae ngayon. Hiyaw niya tumila ng unan at ibinato yun kay Carl. Nakailag ito at ipinatong sa kamang hawak-hawak na bulaklak. I hate you, Carl! Ikaw nakakaalam kung gaano ko kainis kay Claire. Ayoko lumalapit ang babaeng yun sa'yo pero tingnan mo, ikaw pa talaga lumapit sa higad na yun. Galit na litanya niya. Wala siyang pakialam kung tila na siya asawa nito kung magsisigaw at magpakita ng galit kay Carl. Sadyang hindi lang niya magawang pigilan ng inis. Lalo na't kanina pagbubugulo sa isip niya kung bakit magkasama ang dalawa at anong ginagawa ng mga ito. Trina, calm down. Kalmadong sabi nito at naupo sa kama paharap sa kanya. Listen to me first. Pakausap nito at sinubukang hawakan ang kamay niya. Tinabig niya iyon. Don't touch me! Nandidiri ako sa'yo! Sigaw niya. Iwan mo na lang ako kung hindi mo rin naman pala kayang iwan ang babaeng yun! Trina, makinig ka kasi muna sa akin.
Mataas na rin ang boss nito. Mukhang naiinis na rin sa galit ay pinapakita niya. Hindi kasi niya magawang kontrolin ang sariling emosyon. Masamang tingin ipinukon niya kay Carl. Hindi niya itatago ang galit at inis sa ginawa nitong pag-alis ng walang paalam at si Claire pa ang kasama nito. Listen to me. Simula nito makalipas ang ilang segundong pananahimik niya. Habang taas baba ang dibdib niya sa galit. Hindi magandang basta-basta ka nila nagagalit ng ganyan at nagwawala, Trina. Buntis ka, baka nakakalimutan mo. Pwede makasama sa bata ang ganyang pagkikilos mo. May himigalit na litanya nito. Alam niya, nag-aalala ito sa baby nila. Siya man ay nag-aalala din. Sadyang hindi lang niya mapigilan ang sarili. Nagbaba siya ng muka at nagyuko ng ulo. Mali siya sa parting tila, hindi niya iniisip ang bata sa tiyan niya at basta na lang nagalit dito. Look, umalis ako kasama si Riley. Hindi ko sinabi sa iyo dahil ayoko mag-isip ka pa. Ayoko ma-stress ka. Sabi nito, nanatili siyang nakayuko. But, mas worse pa yata nangyari. Imbes na iiwas kita sa stress, mas lalo ka yatang na-stress. Dagdag nito, saan ba kasi kayo nanggaling? Inis na tanong niya't sinulya pa nito. Calm down and listen to me. Seryosong sabi nito. Iniikot niya ang mga mata at bumuntong hininga. Explain then, sabi niya. Sinabi nitong ngayon ang hearing ni Raymond sa mga kasong nakasampa rito at kinailangan daw sa korte ang testimonya nito dahil isa itong saksi. Ito kasi ang nagligtas sa kanya ng gabing iyon, although hindi nito nakita si Raymond. Bakit kayo magkasama ni Claire? Tanong niya matapos magpaliwanag kung saan ito nagpunta kasama si Riley. Nandoon si Claire to help Raymond, of course. Sagot nito. Well, pareho naman ang dalawang iyon. Bulong ng isip niya. Bakit si Claire sumagot sa cellphone mo nang tawagan kita? Taas kilay na tanong niya. Humugot ito ng hangin at umusog palapit sa kanya. Maybe, nung tinawagan mo ako, nakasalang na ako sa confessed what I was witness that night. And Claire got a chance to answer your call dahil iniwan ko sa upuan ko cellphone. Paliwanag nito na tila nababagot na. Bakit hindi mo ako tinawagan ang sabihin sa'yo ni Yaya Flor na masama pakiramdam ko? Matigas pa rin ang mukhang tanong niya. Dahil nagmamadali na ako makauwi at makita ka. Wala na akong time tawagan ka at dumaan pa ako sa flower shop para bilan ka ng bulaklak. Paliwanag nito. Alam niyang wala namang gagawing hindi maganda si Carl para saktan siya. Siya lang naman ang naga at kung ano-anong iniisip. Ang Claire na yun kasi ayaw pantantanan si Carl. Baka gusto pa nito ulit masampal at matapunan ng alak sa muka ang higad na makapal ang mukha. Are we okay now? Tanong nito sa kanya na makalipas ang ilang segundo na hindi siya umiimik. I'm sorry. Pakumbaba niya at nagyuko ng ulo. Siya lang ang gumawa ng sarili niyang sakit ng ulo. Here. Sabi nito at muling iniabot sa kanya ang mga bulaklak. Nahihiyapan niyang tinanggap ang mga iyon. Thank you. Pasalamat niya. Trina, sweetheart. Please. Next time iwasan mong init ang ulo. You can talk to me first bago ka mag-assume ng kung ano-ano at magalit. Sermon nito sa kanya. Nahiya siyang tumangot inamoy-amoy ang mga bulaklak na dala nito. I'm sorry. Sabi niya muli at umusog siya para mayakap ito. I won't get mad again, promise. I'll control my temper. Pangako pa niya. You have to control your anger. Buntis ka at makakasama sa baby pag laging galit ang mommy. Sagot nito at gumanti ng yakap sa kanya. Andrina, stop thinking about Claire. She's not worth it. Hindi kita kailanman pagpapalit kay Claire. Sabi pa nito. Thank you, Carl. Sagot niya. I love you, sweetheart. Sagot nito, tinalikan siya sa ulo. Humigpit naman ang yakap niya rito. Claire is now a closed book. Hindi na niya dapat pang isipin ang tulad ni Claire na masaya pag nakakasira ng relasyon. She will now focus on herself, her baby at kay Carl. Yun na lang mahalaga ngayon na dapat niyang isipin. I love you, Carl. I love you more, sweetheart. 2 araw bago ang grandang kasal na gaganapin sa asyenda ay dumating na ang mga magulang niya. Nais daw kasi ng mga itong makapamasyal sa asyenda. Ang kuya dila niya ay susunod na lang daw ito sa araw mismo ng kasal niya. Sa mansyon tumutuloy ang mga magulang at kitang-kita niya sa daddy niya ang kaligayahan at nag-enjoy ito sa pamamasyal sa asyenda kasama si Carl. Tuwing tutungo kasi si Carl sa asyenda ay sumasama ang daddy niya.
Naiiwan naman sila ng mommy niya sa bahay para ihanda ang mga kailangan pa niya sa kasal. Masaya ako para sa iyo, Trina. Sabi ng mommy niya nang nasa labas sila at nagmemeryenda. Wala pa si Carl at daddy niya. Baka nawili sa pamamasyal ang mga ito. Thank you po, mommy. Pasasalamat niya. Kitang-kita ko kung gaano ka kamahal ni Carl, anak. Maswerte ka kay Carl. Mahal ko din naman po si Carl. At alam ko maswerte din po siya sa akin. Sagot niya. Wagas at totoong pagmamahal niya kay Carl, kaya alam niyang napakaswerte ni Carl sa kanya. Last time kung mawawala siguro si Carl, sa kanya hindi niya kakayanin. Can't wait na makasal na po ako kay Carl at maging ganap na akong Mrs. Carl Samaniego. Excited na sabi pa niya sa ina. Hapon na makauwi ang daddy niya at si Carl galing sa asyenda, kaya agad na nagpahanda ng hapunan ng mommy niya kina Yaya Flor na parang pamilya na rin sa kanila. Sa hapag, panay ang kwento ng daddy niya sa mga alagang kabayo ni Carl. Nais daw nito mag-uwi sa San Sebastian at ilalagay daw sa bakuran ng bahay nila. Tuwang-tuwa naman sila sa ama. Ngayon lang niya nakasama ang ama na hindi masyado seryoso at strikto. Hindi ito nakakatakot. Ang ganitong side ng ama ang lagi niyang nais na makita. Halata din na magkasundo ang dalawang lalaki. Bagay na lalo niya ikinatuwa kay Carl at sa ama. Dapat mag-anak kayo ng marami at nang may magpatakbo ng asyenda sa mga susunod na henerasyon. Sabi ng daddy niya. We make sure na makakarami kami ni Trina. Sagot ni Carl at sinulyapan siya. Tumango siya at ngumiti rito. Hinawakan pa nito ang kamay niyang nasa mesa. Mas marami lalaki, mas okay. Dagdag pa ng daddy niya. Sumang-ayon naman sila ni Carl na matamis ang ngiti sa mga labi habang magkahawak kamay sila. Pagpanik nila ni Carl sa silid, agad niyang pinaghanda ng damit pamalit ito. Ang sweet talaga ng misis ko. Malambing na sabi nito sa kanya habang naglalabas ng damit pantulog ng asawa. Mula nang opisyal na silang magsama nito ay siya na ang personal na umaasikaso sa mga kailangan ng asawa. Hindi pa man sila kasal ay ginagampanan na niya ang papel niya bilang asawa nito. Pwede mo ba ako sabayan na mag-shower? Lambing nito sa kanya at niyakap siya sa bewang. Ngumiti siya rito. Kailan pa ba siya tumanggi rito? Sure, why not? Agad na sagot niya. Yan ang gusto ko sa misis ko eh. Biro pa nito at inangkin ang mga labi niya kasabay ang pagbuhat nito sa kanya. Impit siyang napatili, baka kasi marinig ng mga magulang niyang nasa guest room. Sa bathtub sila nagbabadalawa. Parehong hubad ang kanilang mga katawan na tanging bulalang ang tumatakip. Trina, you are the most beautiful woman I ever saw. Sabi nito sa kanya habang magkaharap sila at gahibla ang layo ng kanilang mga labi sa isa't isa. I know that. Pilyang sagot niya at umatras ng konti. Isinandal ang likuran sa dulo ng bathtub at sumunod naman ito sa kanya. Inangkin siya ni Carl sa bathtub at sa may shower area in a standing position. Lahat na yata ng posisyon ay nagawa na nila, kahit ikakasal pa lang sila. Naisip tuloy niya kung ano pa kayang bagong gagawin nila sa honeymoon nila. Madikit lang sila nito ay nag-aapoy na agad ang kanilang mga katawan, kaya kahit saan mang sulok ng silid ay nasubukan na nila. Matapos nilang maligo, nagpatuyo muna siya ng buhok bago sumiping kay Carl sa kama na may binabasa. Marahil papeles sa asyenda. Ano yan? Tanong niya sa asawa nang tumabi siya rito. Agad nahiga sa tabi nito at iniling ang ulo sa malapad nitong dibdib. Galing sa korte. Kanina lang yata napadala. Panalo ang kaso. Naipakulong natin sa Raymond. Masayang balita dito sa kanya. Nagangat siya ng ulo at tumingin rito na masayang masaya. Talaga? Masiglang tanong niya at napaupong muli sa kama. Napatili pa siya at niyakap ito ng mahigpit sa sobrang tuwa. Dahil pa niyang nanalo sa loto sa kaligayahang nararamdaman. Masaya dahil nabigyan na ng hustisya ang ginawa sa kanya ni Raymond, pati na rin sa iba pa mga biktima. Higit sa lahat, wala na itong mabibiktima pa. Paniguradong madadala na ito at hindi na mangmamanyak ng babae. Salamat naman at nasa kulungan na siya. Sabi niya nang kumalas ng yakap sa kanya. Bakit nga pala hindi ka nagsampa agad ng kaso kay Raymond? Tanong nito sa kanya. Muli siyang nahiga at ipinatong ang ulo sa dibdib nito bago siya sumagot. Ayoko malaman mo kung sino ko talaga. Amin niya. Why? Gusto kong mahulog ka sa akin as Trina, the beautiful kasambahay. Nakangiting sagot niya. No matter who you are, Trina, kung ikaw tinitibok ng puso ko, wala akong magagawa.
Sagot ito't pinisil siya sa muka, sabay halik sa mga labi. Mabilis lang iyon pero nagising na naman ang mainit niyang katawan na tila laging sabik. Wait, may babalik pala ako sa'yo. Sabi nito at tumayo mula sa pagkakaupo sa kama. Sunundan niya ito ng tingin. Lumakad dito sa may closet at may inilabas na isang bag na agad niyang nakilala. Natutop niya ang bibig sa gulat nang makita ang bag na inihagis niya rito para maiwasan ito. You kept my things? Yeah, dito ko rin nalaman na ikaw palang babaeng pinigilan ko magpakamatay. Sabi nito sa kanya at inabot ang bag sa kanya. Thank you, Carl. Thank you so much. Pasasalamat niya at niyakap ito. Keep it. Isa yan sa may malaking bahagi ng ating love story. Natatawang sabi pa nito na tila natatawa sa salitang love story. Binuksan niya ang bag. Nandoon pa rin ang wallet niya at phone. Napangiti siya. Talagang itinago niya ang mga gamit na ito. Isa sa napakagandang alaala ang nasaksihan ng mga gamit na ito sa kanila ni Carl. I can't wait na maging Mrs. Carl sa Maniego. Malambing na sabi niya nang makahiga na silang dalawa ni Carl para magpahinga na. Mito, I can't wait na maging akin ka na forever. Sabi nito at tinalikan siya sa noo. Ano kaya sa tingin mo si baby? Tanong niya tinala ang kamay nito sa may tiyan niya. Baby boy, syempre. Mabilis na sagot nito. I want baby girl. Nakasimangot na sabi niya. Pwede naman tayong gumawa ng baby girl after lumabas na baby boy. Sagot nito sa kanya na tila sigurado ng lalaki ang batang nasa tiyan niya. Anyway, kahit girl man sa baby or boy, basta healthy siya, happy na ako. Ako din. Basta healthy si baby, happy si mommy at daddy. Wedding day. Napakaganda mo, Trina. Bulalas ng mommy niya matapos maisuot ang wedding gown na pinagawa ng mama ni Carl. Siya man ay hindi makapaniwala sa sariling itsura habang nakatingin siya sa salamin. You look really stunning, Trina. Kahit na nisuot mo bagay na bagay sa iyo. Puri naman ng mama ni Carl. Ngumiti siya at malambing na nagpasalamat sa biyanan. 2 buwan na ang tiyan niya pero dahil petit naman talaga ang katawan niya kaya parang hindi pa rin halata ang tiyan niya. Kaya nabigyan pa niya ng hustisya ang magandang wedding dress. Paglabas niya ng silid, naghihintay ang Kuya Dylan niya sa labas ng pintuan. Congrats, Trina! Bati nito sa kanya. Salamat, Kuya. Naiiyak na pasalamat niya sa kapatid. Oh, para saan naman yan? Huwag kang umiyak, papangit ka, sige. Biro ng kapatid sa kanya. Ewan ba niya kung bakit siya nagiging emosyonal sa sobrang saya. Dylan, sabahan mo ng pababa ang kapatid mo. Sabi ng mommy niya. Inalalaya naman siya ng kapatid pababa ng hagdan. Nasa ibaba ng hagdan ng daddy niya na siya maghahatid sa kanya sa altar kung saan naghihintay sa kanya si Carl. Congratulations, princess. Bati ng daddy niya sa kanya, tinalikan siya nito sa pisngi. Thank you po, daddy. Naiyak na naman pasalamat niya sa ama. Don't cry, princess. Baka pati ako maiyak. Sabi ng ama sa kanya. Alam niyang kung masaya siya ay masaya din ang ama dahil hindi man isang Gino Rodriguez ang napangasawa niya, isang Carl Samaniego naman na masasabi niyang higit kay Gino Rodriguez dahil kay Carl niya naramdaman ang tunay na pag-ibig. Si Carl lang ang lalaking nagpakabog ng kanyang dibdib. Sa asyenda gaganapin ang grandeng kasal nila ni Carl. Imbitado ang lahat ng tauhan sa asyenda kaya inayos ang malawak na lupain para doon magsalo-salo ang mga bisita. Lahat nakangiti nang lumabas siya ng mansyon kasama ang ama. Una niyang namataan si Iya at si Giovanni na nakangiting nakatingin sa kanya. Nandoon din ang mga kaibigan ni Carl, si Riley at iba pa. Pinagpapasalamat niyang wala si Claire dahil baka masira lang ang pinakamagandang araw sa buhay niya kung aatan si Claire sa kasal nila ni Carl. Agad na hinanap ng mga mata niya si Carl na nasa tabi na ng altar at naghihintay sa kanya. Ang gwapo nito sa suot nitong tuxedo. Pakaramdam niya dumoble ang apil nito at kagwapuhan. Nakatingin ito sa kanya habang palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Habang naglalakad sila ng ama sa red carpet patungo sa altar kung saan naghihintay sa kanya si Carl na maya-maya lang ay ganap na niyang asawa. Pinipigilan niya ang luhang pumatak. Masyado siyang na-overwhelmed sa mga magagandang nangyayari sa buhay niya. Lahat ng hiniling niya ibinigay sa kanya. Si Carl at ang magiging anak nila nito. You're so beautiful, sweetheart. Bulong sa kanya ni Carl matapos ipasa ng ama ang kamay dito.
Thank you. Maluha-luha pa rin niyang sagot. Don't cry, sweetheart. Bulong nito sa kanya at naramdaman ang pasimpleng pagpisil nito sa kamay niya. Buong seremonyas ay hindi binitawan ni Carl ang kamay niya. Panay din ang sulyap nito sa kanya. Bagay na lalong nagpapalakas sa kabog ng kanyang dibdib. Iba ang mga uri ng tingin sa kanya ni Carl. Talagang nakatutunaw na nakakakilig at kung ano-ano pa. Nang sabihin ng pari na pwede na siyang halikan ni Carl at ganap na siyang Mrs. Carl Samaniego, naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Kung pumuluhan pa siya ng pisngi, akala may virgin pa siya at yun ang unang halik na pagsasaluhan nila ni Carl. Pero ito ang unang halik nila bilang mag-asawa. Malakas na palakpakan at mga sigawan ang sumunod niyang narinig matapos siyang halikan ni Carl. Humarap sila sa maraming bisita na lahat ay masaya at nakangiting sinaksihan ng pag-iisang dibdib nila ni Carl. Ngayon ay ganap na silang mag-asawa ni Carl at sa susunod, mabubuo na ang pamilya nila sa pagdating ng baby nila. I love you, Mrs. Samaniego. Bulong sa kanya ni Carl matapos ang masayang kasalan sa asyenda kanina. I love you, asawa ko. Naiiyak pa niyang sabi rito at humagikik ng tawa. Matapos ang kasalan kanina, nauna na nagpaalam ang mga magulang niya. Tambak na daw kasi ang trabaho ng daddy niya roon. Ganoon din ang kuya Dylan niya na agad na ring umuwi matapos ang selebrasyon. Pati mga magulang ni Carl at kapatid agad na rin nagpaalam sa kanila para naman daw masolo na nila ang mansyon para sa honeymoon nila. Maraming naispuntahan na lugar si Carl para sa honeymoon nila pero dahil buntis na siya at ayaw na niyang bumiyahe ng malayo ay sinabi niyang sa mansyon na lang at sa asyenda sila mag-honeymoon nito. Mas maganda naman ang view sa loob ng asyenda at mas malaya nila magagawa ang anumang gustuin nila ng asawa sa loob ng mansyon. Silang dalawa lang naman tuwing gabi ng asawa sa loob ng malaking mansyon. We are finally married. You're mine forever now, sweetheart. Bulong nito sa kanya. Ngumiti siya tinaplos ang gwapo mukha nito. Nang gabing iniligtas mo ko, yun ang gabing naging sayo ko, Carl. Seryosong sabi niya. Dahil pinangako ko nga hanapin kita at magiging akin ka. Patuloy niya. Nakita niya sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi nito. Tayong nakatadahan sa isa't isa, Trina. Sagot nito. Tabangutango siya at tinalikan siya nito sa mga labi. Halik na nag-aalab sa init. Sinabayan naman niya ito ng mas mainit na paghalik. This is our first night together as husband and wife. And I want it to be special. A night to remember. He whispered seductively. Yes, please. Sagot niya sa nangaakit na tinik.